na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, Malacanang itinangging may panibagong kondisyon ang Taiwan ay pinataw sa Pilipinas. Patay sa engkwentro sa Patikul, Sulu, umabot na sa 16. 17 sundalong nasawi sa sagupaan dumating na sa Maynila. Presyo ng produktong petrolyo nagbabadya na namang tumaas. Habang dagdag singil sa kuryente, inihain ng napukor sa Energy Regulatory Commission. 44 pang nanalong party list group ipoproklama ngayong araw. Palitang pangkalakalan pagbukas ng bagong expressway papuntang Baguio. Inaasa magpapalago ng turismo. At sa ibayong dagat, minivan sa Pakistan pinasabog, 16 patay. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga po ng Lunes ngayon, Mayo 27, 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Tayo po'y live sa DYRI 774 RMN Iloilo, DXPR 603 RMN Pagadian, at sa DYRR 792 RMN Ormoc. RMN. Live din tayo makasama international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. Itinanggi po ng Malacanang ang ulat na mayroong panibagong kondisyon na pinataw ang Taiwan sa gagawing investigasyon ng National Bureau of Investigation sa pagkamatay ng isang Taiwanese fisherman. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte, mismong si Justice Secretary Laila de Lima ang nagbigay paliwanag na walang katotohanan na nasabing media report. Una rito iniulat ni Manila Economic and Cultural Office Chairman Amadeo Perez ang panibagong delay sa biyahe patungong Taiwan na mga tauhan ng NBI. Kaugnay po ito sa gagawing parallel investigation sa pagkamatay ng isang Taiwanese fisherman sa bagay ng Balintang Channel. Ayon kay MECO Chair Perez, nagkaroon kasi ng panibagong kondisyon ng Taiwanese government laban sa Pilipinas. Una ng tinukoy na opisyal na nakumpleto na ang clearance ng NBI probe team na kailangan para sa kanilang pagtulak papunta sa nasabing bansa para sa 3 araw na pagkalap pa ng dagdag na impormasyon. Sa panig po ng palasyo, muli rin binigyan din ni Valte na natiling highest priority ng NBI ang gagawing investigasyon. Umakyat na sa 16 ang nasawi sa nangyaring bakbakan ng militar at Abu Sayyaf Group sa Barangay Tagas sa Patikul, Sulu. Ayon kay Westmincom spokesperson Colonel Rodrigo Gregorio, bukod po sa 7 sundalo, nalagas din ang 9 na miyembro ng ESG sa enkwentro na nagsimula alas 7 na umaga ng Sabado. Mabot naman sa 24 ang sugatan sa barilan. Matatandaang naganap ang enkwentro habang nagsasagawa ng operasyon ang Philippine Marines noong Sabado na umaga para hanapin ang kinalalagyan ng asawa ng kanilang kasamahan na dinukot ng rebeldeng grupo. Kasabay nito, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na on top of the security situation ang tropa ng pamahalaan sa Sulu. Kasama dumating na sa Villamor Air Base sa Pasay City ang mga labi po ng 7 miyembro ng Philippine Marines na napatay sa bakbakan sa Abu Sayyaf Group sa Patikul, Sulu. Linggo ng hapon ang inhatid ng Philippine Air Force sa mga kapwa sundalo mula sa Zamboanga. Kabilang sa manaw ng naibabat kinilala ay sina Private First Class Rene Care, 3 taong nagsilbi sa Marines, at Corporal J. Arason, 4 na taon. Binigyan ng arrival honor sa mga biktima ng mga kapwa nila sundalo.
at pansamantala nalagak sa chapel ng Villamor Air Base ang 7. Samantala nagpaabot naman ng pakikiramay si retired Marine Colonel Ariel Quirubin sa mga sundalo pong nasawi na kaibigan at kaklase ng kanyang anak. Sa interview ng RMN kay Quirubin, agad nitong tinawagan ang kanyang anak na nasa Sulu upang alamin kung kasama ba ito sa mga Marines na nasa test mission. Kasabay niyan sinabi ni Quirubin na maaari sanang may wasa ng mga itong insidente kung hindi isinabak ang mga nasabing sundalo sa reconnaissance training sa anumang enkwentro. Yung force reconnaissance, ang trabaho niyan talaga, ginagamit ho sa deep reconnaissance talaga yan. At it is the parang intelligence arm ho yan ng commander. It is out to gather intelligence kung saan yung pinalalagyan ng mga kalaban at yun ang i-relay niya yung sa commander niya para yung mga operating troops, yun na mag-ooperate. Una na nagpabot ng pakikiramay at nangako ng tulong ang Malacanang sa pamilya ng mga nasawing kawal. Pagsasarang boses ng balita. RMN News. Nagbabadya namang tumaas mga kasama ang presyo po ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Maglalaro sa 30 centavos hanggang 50 centavos ang maging dagdag sa presyo sa kada litro ng gasolina. 30 sentimos hanggang 40 sentimos naman ang posibleng itaas sa presyo ng diesel. Sakaling matuloy ito na ikatlong sunod na pagtataas sa mga kumpanya ng langis. Hiniling ngayon ng National Power Corporation sa Energy Regulatory Commission ang pagtaas sa singil sa kuryente sa bansa. Nais kasing mabawi ng Napocor ang 3.17 billion pesos na nawala mula sa off-grid consumers dahil sa fuel cost at pagbaba ng palitan ng piso sa dolyar ng 2011. Batay sa inihaing petisyon ng grupo na may petsang May 6, nais nitong dagdagan ng 1.8 pesos per kilowatt hour ang singil sa Generation Rate Adjustment Mechanism o tinatawag na GRAM. Ito po ay solusyon upang ma-recover ang 2.1 billion pesos na nawala sa loob ng 2 taon. Habang nasa 1.5 per kilowatt hour naman ang dagdag singil sa Visayas at nasa 1.8195 sa Mindanao. Samantala, abot naman sa 97.7 million pesos ang kinakailangang ma-recover ng Napocor sa Incremental Currency Exchange Rate Adjustment o ICERA. Kaya abot sa nasa 16 na sentimos kada kilowatt hour ang dagdag singil sa mga off-grid areas tulad ng Mindoro, Marinduque, Palawan, Romblon, Masbate, Siquijor, Zamboanga, Sulu at Tawi-Tawi. Senior Citizens Party List, tiginit na ibalik sa susunod na kongreso. Tawa natin sa balita, Conde Batak. RMN Report. Umakila ang liderato ng Kamara sa Commission on Elections o COMELEC na irekonsidera ng komisyon ang kwalifikasyon ng Senior Citizens Party List. Ayon kay House Speaker Sonny Belmonte, dapat na ikonsidera ng COMELEC ang representasyon ng mga senior citizens sa Kamara dahil mahalagang bahagi din sila ng lipunan. Isa kasi ang Senior Citizens Party List sa 12 diskwalipikadong mga party list na nakakuha ng mataas na boto para sa 2 seats sa mababang kapulungan ng Kongreso. Dito ni Belmonte, hindi patas at hindi makatarungan na tatanggalan ng kinatawan ang mga matatanda sa Kongreso dahil lamang na diskwalipika ang mga ito bunsod ng paglabag sa term sharing agreement para sa 2 seats ng mga nominado. Dapat anyang ibalik ng COMELEC ang nasabing party list at iproklamang panalo sa katatapos na eleksyon at hingiin na lamang ulit ang bagong set ng mga nominees. Dagdag pa ni Belmonte, hindi anya dapat na dadamay at inaalis na ng karapatan ang mga matatanda sa lipunan dahil lamang sa nagawang paglabag ng mga nominado ng nasabing party list. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN.
Radyo mo nationwide. Inaasahang ipoproklama na ngayong araw ng Komisyon ng Elections ang 44 pang nanalong party list group sa midterm elections. Sinasabing kabilang sa mananalo ang Anak Mindanao, Amin, Abante Mindanao, Liquefied Petroleum Gas Marketers Association, LPGMA, at You Against Corruption and Poverty o YAKAP. Ang mga nasabing party list group ay nakakuha na ng 2% ng kabuuang bilang ng boto para sa pananatiling pwesto sa House of Representatives. Noong nakarang linggo, mga kasama, mayroon ng 14 na deklarang nanalo ng COMELEC, kung saan kabilang naman dyan ang Buhay at Bayan Muna. Good news sa mga taga Maynila. Abangan po sa balitang pangkalakalan. Communications Group muna ng Palasyo, hindi daw pinagalitan ni Pinoy. Sama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Pinasinungalingan ng Palasyo ng Malacanang ang balitang hindi nagugustuhan ni Pangulong Ninoy Aquino ang trabaho ng kanyang communications group. Lumabas kasi sa balita na kinastigo umano ni Pangulong Aquino ang kanyang com group dahil hindi umano ito satisfied sa trabaho ng mga ito. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, araw-araw niya nakakasama ang Pangulo sa mga pulong noong nakaraang linggo at wala naman itong binabanggit sa kanilang performance. Wala din naman anyang pahiwatig ang Pangulo na hindi siya masaya sa trabaho ng kanyang com group. Ayon kay Valte, prangka si Pangulo Aquino at kung meron siyang hindi nagugustuhan ay sinasabi naman anya ito agad ng Pangulo. Pero sinabi ni Valte na lagi naman nilang pinag-uhusayan ang kanilang trabaho. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Isang grupo ng mga OFWs tutulak sa Taiwan ngayong umaga. Sama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Bago mag-alas 11 ngayong umaga, tutulak patungong Taiwan ng isang malaking grupo ng OFWs. Ang naturang OFWs ay sasakay ng China Airlines patungong Kaohsiung. Sila ay magsusuot ng t-shirt na may nakasulat sa harap na I Love Taiwan at sa likuran naman ay nakasulat ang pangalan ng kanilang kumpanya. Ang naturang OFWs ay nabigyan ng visa ng Taiwan Economic and Cultural Office noong May 15, 6 na araw matapos mapatay ng Philippine Coast Guard sa Balintang Channel ang isang Taiwanese fisherman. Ang mga alis na Pinoy workers patungong Taiwan ay narecruit ng JS Contractors Incorporated, ang kumpanyang madalas mabigyan ng POEA ng Award of Excellence. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra. Tatak. Radyo mo nationwide. At makasama yung Oplan Balik Eskwela ng DepEd o marangkada na. Kasama natin sa Balita Live, Sylvester Lava. RMN Report. Inikayat ng pamunuan ng Department of Education ng mga magulang na makiisa hinggil sa Oplan Balik Eskwela program ng Kagawaran. Ayon kay Deputy Secretary Armin Ruizro, bukas ang kanilang opisina mula sa alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi tuwing Sabado at Linggo para naman sa mga katanungan at problema ng mga magulang sa darating na pasukan sa Hunyo at 3. Idinigdag pa ni Luestro na minado silang marami nga sa mga estudyante na lumilipat sa mga pampublikong paralan mula sa pribadong paralan dahil nga sa pagtaas ng tuition fee o matrikula. Matatandaan na nung nakarang taon din ay karamihan sa mga reklamong natatanggap ng DepEd ay tungkol sa paniningil ng mga bayarin na agad namang inaksyonan ng Kagawaran. Kasama mo sa DepEd, Sylvestre Labay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Narito ng good news sa mga taga Maynila. Magiging 3 oras na lamang po ang papuntang Baguio mula sa Maynila sa oras na mabuksan ang bagong Tarlac Pangasinan La Union Expressway. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson, hindi na mainip ang mga biyaherong papuntang Baguio, partikular na kung dumadaan sa bahagi ng Tarlac. Dahil tigi isang oras na mararating na po ang Marcos Highway sa Tuba, Benguet na diretsyo na sa lungsod ng Baguio. Kinabit ang T-Plex sa dulo ng Subic-Clark Tarlac Expressway sa La Paz, habang nakadugtong naman ang SCTEX na binuksan noong Marso 2008. Nabuo ang konsepto ng nasabing highway noong 2006 bilang makabagong infrastruktura sa mga estratehikong lugar para mapalakas ang turismo at ekonomiya ng bansa. RMN News Abroad.
Mga kasama sa Pakistan, patayan 16 na bata at isang guro matapos sumabog isang minivan. Ayon sa Pakistani police, nagugat ang pagsabog sa gas canister sa loob ng kanilang sasakyan. Umabot naman sa 10 katao na sugatan sa insidente. Hininalang dahil sa tindi ng init ng panahon kung kahit sumabog ang sabing canister. RMN News Nationwide. Kasama live po tayo mula sa RMN News Center, Makati City, Metro, Manila, Philippines. Inyong narinig ang numero 1 ng RMN News Nationwide ngayong Lunes ng umaga. May 27 na po tayo, 2013. Sa mga taga Bacolod, susunod na dyan si kasama Agnes Apostol at Serge Santillan sa RMN News. Diretso, Balitang Bacolod sa DYHB 747. Panoorin po mga kasama aming pagbabalita ngayong alas 7 na umaga sa YouTube. Type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa alam po ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas, dito pa rin sa tahanan ng mga pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN, Radyo Mo Nationwide, 60 years na tayo ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 7:17 na umaga. Wastong nutrisyon, alamin. Gawin